Hindi kumatok si Marco. Bumukas ang dambuhalang pinto ng mansyon nang may kalabog na tila ba pag-aari niya ang bawat pulgada ng lupang kinatatayuan. Nakaupo si Elise sa sala, renteng nagbabasa ng Financial Times habang humihigop ng tsaa. Hindi siya nagangat ng tingin nang marinig ang pamilyar na yabag ng kanyang asawa. Pati na ang tunog ng takong na hindi pamilyar sa pandinig niya. Sino ang kasama mo, Marco? At bakit may mga maleta sa gitna ng sala ko? Ibinaba ni Elise ang dyaryo. Ang kanyang tinig ay tila kristal, malamig, malinaw at matalas. Si Bella ito. Elise. Bungad ni Marco. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha nito. Dito muna siya titira. Masyadong malayo ang biyahe ko papunta sa kondo niya. Mas practical kung nandito siya. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Elise. Tumayo siya, suot ang kanyang silk lounging robe na mas mahal pa yata sa buong outfit ng babaeng nasa harap niya. Practical? O sadyang wala ka lang talagang kahihiyan? Tinitigan ni Elise si Bella mula ulo hanggang paa. Kaya pala lakas na loobong pumasok dito. Kala ko ba matalino ka, Marco? Pero heto ka, dinadala ang kalat sa loob mismo ng mansyong kalahati sa akin. Hi, Elise! Humakbang pasulong si Bella. May dala itong mapang-asar ng ngiti. Ganda pala dito, no? Mas malaki pa sa inaasahan ko. Sabi ni Marco, masyado raw kasing seryoso sa buhay yung mga tao dito. Kaya kailangan niya ng fresh air. Like me. Fresh air? Lumapit ito kay Bella. Amoy mumurahing pabango at desperasyon ang dala mo, hindi fresh air. At ikaw, Marco, huwag mong kakalimutan ang kumpanyang pinapatakbo mo. Nakatayo sa kapital na galing sa pamilya ko. Huwag mong isumbat sa akin ang pera mo, Elise. Bulyaw ni Marco dito. CEO ako ng kumpanya. May karapatan ako sa lahat ng luho ko. Kasama ng pagpili ko sino ang gusto kong makasama sa bahay na ito. CEO ka dahil sa pirma ko. Paalala ni Elise. Ang boses ay nananatiling mahinahon, pero bawat salita ay parang sampal. Sige, patirahin mo siya dito. Pero wag na wag mong aasahan na magiging maayos ang gabi niyo. Dahil sa mansyong ito, ako ang batas. Lumingon si Bella kay Marco, pilit na nagpapaawa. Han, ganyan ba talaga siya? Parang hindi naman siya asawa. Parang landlord. Hayaan mo siya, Bella. Sagot ni Marco habang inaakay ang babae paakyat ng hagdan. Manang Sol, dali na mga gamit ni Bella sa guest suite. Sa blue room, Manang. Doon siya sa dulo. At siguraduhin mo ang mga luma at kupas na bedsheets ang ilalagay niyo sa kama niya. Bagay sa kanya mga gamit na malapit ng itapon. Namulas sa galit si Bella. Pero hinila na siya ni Marco paakyat. Kinabukasan maaga siyang bumaba. Bihis na bihis para sa isang business meeting. Sa dining area, nadatnan niya ang dalawang kumakain ng almusal. Si Bella suot ng isa sa mga mamahaling roba ni Elise na ninakaw nito mula sa closet. Magandang umaga, Elise. Ang sarap pala ng kape niyo, ha? Sabi ni Bella, sabay higop ng malakas. Nilapitan siya ni Elise at walang pasabing kinuha ang tasa mula sa kamay nito. Yan ang paborito kong tasa at ang robe na yan. $5,000 ang halaga niyan. Hindi bagay sa'yo, nagmumukhang basahan. Elise, ano ba? Robe lang yan. Kung robe lang yan, ba't kailangan magnakaw ng kabit mo sa closet ko? Tanong ni Elise habang ibinibigay ang tasa sa katulong. Basagin mo yan, Manang. Ayoko nang gamitin ang anumang nadikitan ng labi ng ibang tao. You're so bitter? Sigaw ni Bella. Kaya ka iniwan ni Marco napaka-stiff mo, akala mo kung sino kang reyna. Hindi ko akala yun, Bella. Ako talagang reyna dito. Sagot ni Elise habang kinukuha ang kanyang bag. Marco, maganda ka, may board meeting tayo mamaya. At wag mo subukang isama yan, ha. Sisiguraduhin ko hindi siya makakalampas sa lobby. Actually, sasama ko siya. Gusto kong malaman ng lahat na hindi ako natatakot sa'yo. Paghahamon ni Marco. Ang gusali ng Ledesma Holdings ay tila isang dambuhalang kuta ng salamin sa gitna ng Makati. Pagbaba pa lang ni Elise sa kanyang sasakyan, ramdam niya ang bulungan ng mga empleyado. Sa likod niya pumarada ang SUV ni Marco at lumabas si Bella.
Suot ang isang hapit na floral dress na mas bagay sa isang beach club kesa opisina. Marco, sigurado ka ba dito? Ang board meeting ay para sa mga stockholders, hindi para sa mga muse. Assistant ko siya for today, Elise. Masanay ka na. Sagot ni Marco habang pinipindot ang button ng penthouse. Ngumiti si Bella, sabay kapit sa braso ni Marco. Don't worry, Elise, baka nga sa susunod. Ako na ang nagda-notes sa mga sasabihin mo. To take notes, you need a brain, Bella. Not just a pen. Mahinahong sagot ni Elise habang bumubukas ang pinto ng elevator. Sa loob ng boardroom, tumahimik ang board members nang pumasok ang tatlo. Naupo si Bella sa upuang katabi mismo ni Marco. Ang upuan na karaniwang para sa sekretarya ng kumpanya. Marco, sino yan? Tanong ni Mr. Tan, ang pinakamatandang investor. My assistant, Mr. Tan. Tutulong sa notes. Mabilis na sagot ni Marco. Nagsimula ang meeting tungkol sa pagkuha ng lupain sa Cavite. Pero hindi mapakali si Bella. Maya-maya, kinuha nito ang kanyang phone at nagsimulang mag-selfie. Kasama ang background ng mga seryosong dokumento. Excuse me. Sita ni Daniel, ang head ng legal department. Ang boses nito yung baritono at puno ng otoridad. Bawal ang pagkuha ng litrato sa loob ng silid na to. Confidential ang dokumento nasa mesa. Grabe naman, picture lang. To show my followers how hard I work. Irap ni Bella. You're not working, you're trespassing. Marco, dali mo na yung presentation, we're losing time. Dagdag ni Elise, nang hindi tumitingin sa kanya. Binilisan ni Elise ang meeting dahil sa inis. Wala pang isang oras, tinapos na ang usapin. I'm done. Daniel, follow me. May kailangan akong pirmahan na hindi pwedeng makita ng kung sino-sino lang. Sa parking basement, sumandal si Elise sa kanyang sasakyan at pilit kumakalma. Maya-maya, lumabas ang dalawa bitbit ang mga shopping bags. Mukhang nakapag-shopping na ang dalawa bago pa ang meeting. Oh, nandito pa pala kayo? Asar ni Bella habang papalapit sa kotse. Akala ko ba busy ka, Elise? O busy ka makipag-flirt sa abogado mo? Mag-ingat ka sa pananalita mo, Bella. Bulong ni Elise. Sapat na para sila lang dalawa makarinig. Dahil kahit kailan, hindi ko gugustuhin bumaba sa kung ano man ang level mo. Agad na mula ang mukha ni Bella sa inis. Akmang ihahampas ito ang shopping bags pero humarang si Daniel. Si Elise naman na natiling nakatayo, habang may mapang-asar ng ngiti sa labi. Tara na, Bella. Huwag mo nang pansinin yan. Yaya ni Marco, habang binubuksan ang pinto ng SUV. Pupunta tayo Laguna. Mag-enjoy tayo doon. Habang ang asawa ko nagpapakamatay sa trabaho niya. Pagdating sa Laguna, sa isang exclusive lakeside resort, sinalubong sina Marco at Bella ng mga staff. Akala ni Marco, wala si Elise. Pero sumunod pala ito para dalhin ang mga nakalimutang papeles na kailangan ng perma ni Marco. Nadatnan ni Elise ang dalawa sa poolside. Si Bella, nakabikini. Si Marco, pinapahira nito ng sunblock. Marco, kailangan mo itong pirmahan ngayon na. Bungad ni Elise, hindi inalintana ang mga taong nakatingin sa kanila. Talaga bang susundan mo kami rito, Elise? Wala ka na bang buhay? Look at you! Suot pa rin ang office suit mo rito sa resort. You look so out of place. Asar ni Bella sabay tayo. At ikaw naman, Bella, you look like you're for sale. Ganti ni Elise sabay abot ng ballpen kay Marco. Pirmahan mo na ito. Marco, ayoko magtagal sa lugar na amoy basura. Elise, umuwi ka na. Buliw ni Marco matapos pumirma ng padabog. Huwag mong sirain ang bakasyon namin. I'm not ruining it, Marco. You're doing a great job of that for yourself. Sagot ni Elise. Naglakad si Elise palayo patungo sa kanyang sasakyan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay. Pero nanatiling nakataas ang kanyang noo. Sa isip niya ang bawat hirit ni na Marco at Bella, parang mga sugat na unti-unting naghihilom at nagiging peklat na hinding-hindi niya malilimutan. Ang ballroom ng Grand Hyatt ay punong-puno ng mga nagniningning na chandelier at tunog ng classical music.
Suot ni Elise ang isang minimalistang itim na gown na gawa ng tanyag na designer. Sa tabi niya si Marco na mukhang seryosong negosyante sa kanyang tuxedo. Si Bella ay tila isang Christmas tree sa dami ng alahas na suot. Marco, mahiya ka naman. Masyadong agaw atensyon niyang kasama mo. This is a charity gala, not a beauty pageant. Hayaan mo siya, Elise. Gusto lang niya mag-stand out. Sagot ni Marco nang hindi tumitingin sa asawa. Stand out. Mukha siyang trying hard. Dagdag ni Elise sabay kuha ng champagne mula sa dadaanang lamesa. Maya-maya pa, nagpaalam si Marco para kausapin ng ilang investors sa kabilang mesa. Naiwan si Bella at Elise sa isang madilim na sulok, malapit sa veranda. Malayo sa pandinig na ibang panauhin. Ganda ng party, no? Pero parang mas bagay ako sa tabi ni Marco kesa sa'yo. Tignan mo, ang daming tumitingin sa akin, right? Pinagtitinginan ka nila. Mukha kang ligaw na elementong napadpad sa maling planeta, Bella. Mahinahong sagot ni Elise. Huwag mo isipin na ang atensyon ay palaging paghanga. Minsan curiosity lang yan. Sa kung gaano ka kapal ang mukha ng isang babaeng pumasok sa ganitong event bilang kabit. Kabit? Nanlisik ang mga mata ni Bella. Sabihin mo na ang gusto mo sabihin pero sa dulo ng gabi ako ang yayakapin ni Marco. Ikaw? Matutulog ka mag-isa sa malawak mong kwarto na puro pera lang ang kasama. Mas gusto ko na matulog na pera ang kasama kesa matulog na katulad mo ang katabi. Dahil ang pera hindi ako pagtataksilan pero ikaw? Sa oras na mawala ang kinang ng mga alahas na yan, nahiram mo lang sa akin. Paniguradong iiwan mo rin si Marco. Hiram? Regalo to sa akin ni Marco. Tanga ka ba o sadyang mapagpanggap lang? Ang suot mong kwintas, bahagi ng set na binili ko sa Paris 5 years ago. Binigay lang yan ni Marco sa'yo para tumahimik ka. Pero sa papel, akin yan. Pwede kita ipakulong ngayon. For theft. Kung gugustuhin ko. Napatras si Bella at bahagyang namutla. Pero pilit pa rin nagmamatapang. Hindi mo gagawin yon. Mapapahiya ka rin kapag nagkaroon ng eksena dito. Exactly. Kaya magpakabait ka. Dahil sa sandaling gumawa ka ng ingay na ikakasira ng pangalan ko, hindi lang alahas ang kukunin ko sa'yo, pati ang hininga mo sisingilin ko. Dumating si Marco at agad naramdaman ng bigat ng hangin sa pagitan ng dalawa. Anong pinag-uusapan niyo? Wala, Han. Mabilis na sagot ni Bella sabay kapit sa braso ni Marco. Sinasabi lang ni Elise kung gaano ako kaganda ngayong gabi. Elise, tara na muna sa bar. Aya ni Daniel na biglang sumulpot mula sa likuran nila. Kailangan natin pag-usapan ang donation pledge ng Ledesma Holdings. Sa bar area malayo sa ingay ng banda, huminga ng malalim si Elise. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang sikmurain ang kapal na mukha ng dalawang yan, Daniel. Huwag kang magpadala sa emosyon ni Liz. Paalala ni Daniel habang inaabot ang tissue. Napapansin na ng lahat ang ginagawa ni Marco. Kahit ang asawa ng board members, hindi pabor sa pagdadala niya dito kay Bella. Gusto niya ipahiya ako Daniel. Gusto niya ipakita na kaya niya akong palitan kahit sa harap ng maraming tao. Hindi ka napapalitan ni Liz. Ang ginto mananatiling ginto, kahit tabihan pa ito ng tanso. Seryosong sabi ni Daniel. Ang mansyon ng mga Ledesma, nababalot ng bango ng mamahaling putahe. 2 linggo na ang nakalipas mula nang dalhin ni Marco si Bella sa bahay. At ngayong gabi, may ilang malalapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo ang darating para sa isang casual dinner. Pababa na si Elise sa grand staircase nang mahinto siya. Nakita niya si Bella sa dining hall. Suot ang isa sa mga apron ng mga katulong habang nag-aayos ng bulaklak sa mesa. Huwag yan ang ilagay niya sa gitna. Maautoridad na utos ni Bella sa mga staff. Masyadong matanda tingnan ng mga orchids. Ilabas niya yung tulips na pinabili ko kay Marco kanina. Dahan-dahang lumapit si Elise. Ang tunog ng kanyang heels sa marmol ay sapat para mapalingon ng lahat. Mga orchid na yun, Bella. Galing sa garden ng nanay ko. At sa bahay na ito hindi tulips ang bida sa lamesa. Lumingon si Bella. Isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa labi nito. Oh Elise, gising ka na pala, don't worry.
Pinapadagdagan ko lang ng freshness itong bahay mo. Masyado kasing traditional, para museum na nga eh. Ang museum, pinupuntahan para hangaan ng mga bagay na may halaga. Ang mga tulips na yan, isang linggo lang lantana. Manang Sol, ibalik ang mga orchid. At Bella, pakihubad yung apron na yan. Masyado ka nagmumukhang desperadang maging bahagi ng pamilyang ito. Inutusan ako ni Marco na tumulong. Katwiran ni Bella bago padabog na tinatanggal ang apron. Tumulong ka sa pamamagitan ng pagpapanatiling sarado yung bibig mo. Kapag dumating na mga bisita, okay? Huling hirit ni Elise bago tumuloy sa kusina. Nagsidatingan ng mga panauhin. Naroon ang mag-asawang Gomez at si Mr. C, mga haligi sa industriya. Habang nasa gitna ng pagkain, sinubukan ni Bella na sumali sa usapan. You know, Mr. C, nabanggit ni Marco na balak niyo raw mag-expand sa logistics. I think maganda yon, very trending ngayon ng mga delivery apps. Sabi ni Bella habang nagpapakyut kay Marco. Bahagyang natigilan si Mr. C. Tila hindi alam kung paano sasagot sa isang komentong napakababaw para sa ₱1 billion investment. Tumingin si Elise kay Mr. C nang may banayad ng ngiti. Pasensya na Mr. C, masyadong mahilig sa trend si Bella. Ang logistics ay hindi tungkol sa pagiging trendy. Tungkol ito sa supply chain optimization at fuel cost hedging. Marco, baka pa paliwanag mo sa kanila yung risk assessment na ginawa ni Daniel. Naging mailap ang tingin ni Marco. Yes. We're still reviewing it. Reviews are important. Dugtong ni Elise. Lalo na kung ang puhunan ay pinaghirapan ng ilang dekada. Hindi pwedeng idaan sa ganda lang, di ba? Bahagyang natawa ang mga bisita. Pero ramdamang kurot sa bawat salita ni Elise. Si Bella naman, pasimpleng uminom ng wine at ang muka'y unti-unting namumula sa inis. Nang makaalis sa mga bisita, naiwan ang tatlo sa sala. Doon na tuluyang lumabas ang tunay na kulay ni Bella. Ano yun, Elise? Ba't kailangan mo ako ipahiya sa harap nila? Akala mo ba nakakatawa yung pagpapakita mong mas matalino ka sa akin, ha? Bulyaw ni Bella nang masiguro niyang wala na ang mga staff. Hindi ko kailangan magpakita na mas matalino ako sa'yo, Bella. Sadyang kitang-kita lang ang kakulangan mo. Mahinahong sagot ni Elise habang nagtatanggal ng hikaw. Elise, tama na. Awat ni Marco. Dinner lang yun. Ba't kailangan maging technical ang usapan? Dahil ang mga taong nandun, hindi mo lang mga barkada, Marco. Sila nagpapatakbo ng ekonomiya. At kung hahayaan mo ang babaeng ito magsalita para sa atin, bukas bagsak na ang stocks ng Ledesma Holdings. You're just insecure? Singit ni Bella. Insecure ka dahil alam mong kahit gaano ka katalino, ako pa rin ang gusto ni Marco na kasama sa kwarto gabi-gabi. Lumapit si Elise kay Bella. Hindi natitinag ang kanyang tindig. Makinig ka sa akin ng mabuti. Ang kwarto ay para sa gabi. Pero ang mansyong ito, ang kumpanyang yan at ang pangalang Ledesma, akin yan. Pwede mong hiramin si Marco, pero wag mo subukang hiramin ang posisyon ko. Sa mga oras na gawin mo yon, titiyakin kung pati damit na suot mo ngayon mawawala sa'yo. Binabantaan mo ba ako? Hindi to banta, Bella. This is reality. Sabi ni Elise bago bumaling kay Marco. Marco, ayusin mo yung mga dokumento sa Laguna. May mga discrepancy sa audit. Huwag mong hintayin na ako pa mag-ungkat niyan sa harap ng board. Huli niyang sabi, sabay lakad palayo. Paglipas ng ilan pang linggo, pagbaba ni Elise sa lobby ng bahay, nadatnan niya ang mga staff na abalang-abala sa pag-aayos ng bagong kagamitan. May mga dambuhalang speaker na inilalagay sa garden at mga kahon-kahon ng imported na alak. Anong meron, Manang Sol? Ma'am, pinapahanda po kami ni Sir Marco para sa weekend. May pool party daw po silang gagawin dito sa Sabado. Pool party? Isang tipid ng ngiti ang isinagot ni Elise. Sige, tuloy niyo lang. Siguraduhin niyo lang hindi ba dadamay ang mga gamit sa loob ng study room ko. Eksaktong lumabas si Bella mula kitchen. Suot ang isang hapit na cycling shorts at sports bra. Tila kagagaling lang sa workout. O Elise, sasama ka ba sa Sabado? Inibita ni Marco yung mga influencers na friends ko. Para naman sumigla itong bahay mo, masyadong boring kasi parang sementeryo. Humarap si Elise sa kanya at kalmado ang tindig. Ang sementeryo, Bella, payapa. Ang ingay na dala mo ay polusyon.
Enjoy your party pero paalala lang, ang pool na yan pinagawa ko para sa relaxation. Hindi para sa kung sino-sinong tao hindi marunong gumamit ng tamang pintuan para pumasok. Bitter at always. Hirap ni Bella sabay higop ng green juice. Kaya ka iniiwan ni Marco masyado ko matigas. Masyado pa maaga para makapagtalo sa taong ang lalim lang na pag-iisip ay hanggang sa suot na makeup. Okay. Ganti naman ni Elise, sabay iniwan si Bella at lumabas na ng mansyon. Sa halip na sa boardroom, nagpa siya si Elise na makipagkita kay Daniel sa isang lumang garden restaurant sa labas ng lungsod. Isang lugar kung saan walang mata ng kumpanya. Nang dumating si Elise, nakita niya si Daniel na nakaupo sa ilalim ng isang punong akasya. May hawak na libro. Pagkakita sa kanya, agad itong tumayo at bahagyang yumukod. Masyado maaga ang tensyon sa mga mata mo, Elise. Di ko na alam kung hanggang kailan ko kayang sikmurain, Daniel. Ngayon gusto nilang gawing club yung mansyon. Nagtitiis ako dahil ayaw ko magmukhang talunan pero nakakapagod din. Tinitigan siya ni Daniel ng may malalim na pag-unawa na hindi pinapakita sa harap ng iba. Elise, ang pagtitiis mo hindi kahinaan. Ito'y paghahanda. Tandaan mo, ang bagyo hindi dumarating na may ingay agad. Minsan, ang pinakatahimik na hangin ang siyang nagdadala ng pinakamalaking pinsala. Salamat, Daniela. Ikaw lang ang tao nakakausap ko nang hindi ko kailangan magsuot ng maskara. Seryosong sabi ni Elise. Kamusta yung audit natin? Inilabas ni Daniela isang asul na folder. Marco is bleeding, the Cavite Operational Funds. Naglipat siya ng halos 10 milyon sa isang dummy account nitong nakaraang 2 araw. Mukhang pambayad sa bagong yate na binabanggit mo. 10 milyon? Pinapanood ko lang silang magnakaw sa akin, Daniel. Tama ba to? Napahawak si Elise sa kanyang sentido. Sa batas, Elise, kailangan natin ng pattern. Kapag pinigilan mo siya ngayon, sasabihin niyang, asawa ka lang na nakikialam. Pero kapag pinatunog natin ang bitag sa tamang oras, wala siyang takas. Paliwanag ni Daniel. Ang boses ito'y tila musika na nagpapakalma sa sistema ni Elise. Don't worry, I'm watching every cent. Walang makakalusot sa akin na hindi mo nalalaman. Why are you doing this, Daniel? Higit pa ito sa trabaho ng isang abogado. Tanong ni Elise, tinitignan ng lalaki ng diretso sa mga mata. Bahagyang umiti si Daniel. Isang bihirang pagkakataon. Dahil nung pumasok ako sa kumpanyang ito, ikaw lang ang nakakita ng potensyal ko. At dahil naniniwala ako na ang isang babaeng tulad mo hindi deserve na tatuhin ganyan. Pagdating ng Sabado, totoong naging magulo ang mansyon. Ang garden ay puno ng mga taong hindi kilala ni Elise. Maingay ang musika at ang amoy ng alak umaalingaw-ngaw hanggang itaas. Enjoy the high life, Marco, dahil sa bawat patak ng alak na iniinom nyo ngayon, bawat piraso ng kinabukasan nyo ang nabubura. Bulong ni Elise sa sarili. Biglang tumunog ang kanyang phone. Isang text mula kay Daniel. The property in Laguna? I found the deed. It's not just a vacation house. It's a gift for Bella. Bought using your family's personal trust dividends. Sleep well, Elise. The evidence is mounting. Dahan-dahang ibinaba ni Elise ang kanyang phone. Tumingin siya uli sa ibaba. Nakita niya si Bella na nakaupo sa kandungan ni Marco. Tila ipinapakita sa lahat na siya ang bagong reyna ng Ledesma. Maagang nabulabog ang katahimikan ng mansyon sa ingay ni na Marco at Bella. Naghahanda sila para sa isa na namang weekend sa Laguna. Ang mga katulong ay pabalik-balik sa pagbubuhat ng mga gamit na halatang hindi kailangan sa isang simpleng out-of-town trip. Mga mamahaling kagamitan na alam ni Elise na galing sa pondo ng kumpanya. Aalis na naman kayo? Simpleng tanong ni Elise. Ayaw mo naman kami makasama, di ba? Kaya huwag kang magreklamo kung maiwan ka mag-isa dito. Sagot ni Marco habang inaayos ang kanyang luxury watch. Sabi ni Bella mas kailangan daw niya ng sariwang hangin kaysa sa sermon mo. Masyado ka kasing seryoso sa buhay, relax din pag may time. Pag-irap ni Bella bago sumakay sa passenger seat. Don't worry, babantayan ko ang asawa mo para sa'yo. Pinanood ni Elise ang pag-alis ng SUV. Sa sandaling nawala ang usok nito sa gate,
Lumabas si Daniel mula sa gilid ng garahe. Simple ang suot nito at tila isang kaibigan lang na bumibisita para hindi paghinalaan ng mga kapitbahay. Nakaalis na sila, handa ka na ba? Simulan na natin, Daniel. Ayoko magsayang ng kahit isang minuto. Sumakay si Elise sa sasakyan ni Daniel. Ang kanilang destinasyon, isang private bank sa Makati, kung saan nakatago ang kanilang joint savings account ni Marco. Ang account na ginagamit nila para sa kanilang mga personal na luho at ipon bilang mag-asawa. Habang binabagtas ang daan, inilabas si Daniel ang mga dokumento. Elise, bago tayo pumasok, kailangan mong pirmahan to. Isa itong authorization form para ilipat ang kalahati na laman ng joint account nyo sa isang bagong account na ikaw lang ang may access. Bilang co-owner, may karapatan kang gawin ito nang walang pasabi sa kanya. Kalahati lang? Tanong ni Elise habang pinipirmahan ng papel. Sa ngayon, oo. Ayaw nating mag-trigger ng alarm sa phone ni Marco. Kapag nilimas natin lahat, makakatanggap siya ng notification. Pero kung kalahati lang, iisipin niya na may binayaran ka lang na utang o ininvest na business. Hindi siya magpapanik. Nang makarating sila sa bangko, sinalubong sila ng manager na kakilala ni Elise. Sa loob ng opisina, napanood ni Elise ang pagpindot ng manager sa computer. Sa bawat click ng mouse, ramdam ni Elise ang unti-unting pagbawi ng sarili niyang pawis. Success, Mrs. Ledesma. Ang 50 milyong piso ay nailipat na sa bagong account mo. Huminga ng malalim si Elise. Salamat. Paglabas ng bangko, hindi pa doon natatapos ang kanilang misyon. Sunod nilang pinuntahan ng isang jewelry appraiser. Inilabas ni Elise ang maliit na box mula sa kanyang bag. Mga alahas na binili ni Marco para sa kanya noong unang taon ng kanilang kasal. Ibebenta mo ba ang mga ito? Hindi. Ilalagay ko ang mga ito sa isang safety deposit box na hindi alam ni Marco. Ayoko mahanap niya ito at ibigay kay Bella kapag nag-umpisa na siyang maubusan ng pera. Matapos ang 2 oras sa pag-aayos ng mga papeles sa safety deposit, tumigil sila sa isang view deck sa Tagaytay. Pinagmasdan ni Elise ang malawak na lawas sa ibaba. Daniel, sa tingin mo ba mahahalata niya? Sa ngayon hindi pa. Ito ang tamang paraan, Elise. Dahan-dahang pag-alis ng suporta. Parang pagtanggal ng isa-isang pako sa isang tulay. Hindi niya mapapansin na mahuhulog na siya hanggang sa huli na ang lahat. Salamat, Daniel. Hindi ko alam kung paano ko to kakayanin kung wala ka. I'm here, Elise. Hindi kita iiwan sa laban na to. Bumalik sila sa Maynila bago magtakip silim. Ibinaba ni Daniel si Elise sa tapat ng mansyon. Sa kanyang isip nagsisimula na ang domino effect. Sa bawat pirma niya ngayong araw, dahan-dahan niyang binabakuran ang kanyang kinabukasan. Isang hapon, nadatnan ni Elise si Bella sa sala na nag-uutos sa mga katulong na ilipat ang mga antigong gamit ni Elise para bigyang daan ng mga bagong kagamitan na kabibili lang ni Marco. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko, Bella? Malamig na tanong ni Elise habang pababa ng hagdan. Oh, Elise, sabi ni Marco masyado na raw tong baduy. Pinapalitan ko lang ng mas trendier na decor. Huwag kang mag-alala, itatago naman namin sa storage yung luma mong gamit. Ang gamit ko, ang luma. Pero ang mukha mo mukhang gamit na gamit, Bella. Manang ibalik niya yan sa dati. At itong mga basura na dinala ng babaeng ito, ilabas niyo sa kalsada. Doon naman siya bagay, di ba? Sa tabi ng mga basura. Elise, ano na namang eksena to? Pati ba naman dekorasyon pag-aawayan niyo? Hindi kami nag-aaway, Marco. Tinuturuan ko lang ang kabit mo kung saan siya lulugar. Ganti ni Elise. Tinitigan niya si Marco na may halong pait at galit. Isang emosyon na akala ni Marco dahil lang sa selos. Mahigit 1 buwan na, Marco. Magmula nang nagdala ka ng basura sa bahay na ito. Kala mo ba matatanggap ko to habang buhay? Nagsisimula ka na naman. Kala ko ba civil na tayo? Civil? Marco, asawa mo ko. At habang suot ko ang singsing na to, walang ibang reyna dito kundi ako. Kaya sige, gastusan mo siya. Ibili mo sa kanya lahat ng gusto niya. Pero wag mo susubukang palitan ng pag-aayos ng bahay ko. Sigaw ni Elise bago padabog na pumasok sa kanyang study room. Sa loob ng study room, agad nilak ni Elise ang pinto.
Naroon si Daniel na tahimik naghihintay. Walang ingay, walang tensyon. Isang mabilis na pagpapalitan lang ng mga dokumento. Kumusta ang transfer? Dahan-dahan nating naililipat ang mga properties sa Cavite at Laguna sa pangalan ng kapatid mo. At sa mother company mo, Elise. Si Marco, dahil abala sa pagpapakasaya kay Bella, hindi chinecheck ang mga quarterly notifications ng bangko. Iniisip niya na ang mga delayed na emails ay technical glitch lang. Ilang linggo pa bago natin maselyuhan ang lahat. Kailangan natin ng isa pang buwan para maging untouchable ang lahat. Sa ngayon, tuloy mo lang ang pakikipag-away sa kanya tungkol sa selos. Yun ang pinakamagandang distraction. Gusto niya isipin na kontrolado ka niya dahil mahal mo pa siya, gamitin mo yun. Naintindihan ko. Magtitiis pa ako. Lumipas ang 3 at 4 na linggo. Sa mga linggong ito, hinayaan ni Elise na magwaldas si Marco. Hinayaan niyang gamitin ni Marco ang kanilang joint account para sa dinner dates, mga mamahaling regalo kay Bella. Ang bawat swipe ni Marco isang ebidensya na itinatala ni Daniel para sa abandonment of financial responsibility. Isang gabi, may maliit na party sina Marco at Bella sa pool area. Nagimbita sila ng barkada ni Marco. Todo ang kistap ng mga bagong alahas ni Bella. Lumapit si Bella kay Elise na nasa bar area. Elise, ba't ikaw umiinom? Tignan mo si Marco, ang saya-saya niya. Sabi niya sa akin. Sa susunod na buwan daw bibili kami ng bagong condo sa Makati. Para daw may sarili kaming nest. Tumingin si Elise sa kanya. Dahan-dahang inikot ang wine glass. Kondo? Buti naman. Para naman mabawasan ang polusyon dito sa bahay ko. Sige, Marco. Ibili mo siya ng kondo. Ipangalan mo sa kanya lahat ng gusto mo. Galit ka na naman, Elise. Hayaan mo na, marami pa naman tayong pera. Oo nga, Marco. Marami pa tayong pera. Simpleng sagot ni Elise na may misteryosong ngiti. Kaya sige, magpakasaya kayo ngayong gabi. Isuot mo na lahat ng brilyanteng kaya mong isabit sa katawan mo, Bella. Bagay na bagay sa'yo yung kumikinang. Sa loob ng 2 buwang pagtitiis ni Elise, hindi nila alam na ang nest na pinaplano ni Marco at Bella ay wala ng lupang pagtatayuan. Habang iniisip ni Marco na si Elise ay ang asawang nagagalit dahil sa pag-ibig, hindi niya alam na si Elise ay ang auditor na dahan-dahang naglalagay ng hangganan sa kanyang buhay. Konting tiis na lang, Daniel. Pagte-text ni Elise habang paakyat ng kwarto, habang naririnig ang tawanan sa ibaba. 1 buwan pa. Hahayaan ko silang lumipad ng mataas bago ko putulin ang kanilang mga pakpak. Isang tanghali, nadatna ni Elise si Bella sa dining table na may tinitignang interior design catalog. Elise, tignan mo to. Balak naming gawing gold and white ang master's bedroom sa bagong condo. Masyado kasing dark ang taste mo dito sa bahay, nakaka-depress. Gold and white? Tipid ng ngiti ni Elise habang kumukuha ng tubig. Bagay nga sa'yo ang gold, Bella. Kasing kulay ng pera ni Marco na pilit mong kinakapitan. Pero ang white medyo ironic yata para sa isang babaeng madungis ng track record. Excuse me, sinasabi mo bang madumi ako? Sinasabi ko lang na kahit anong puti ng pintura ang gamitin mo, amoy kabit pa rin ang kwarto nyo. At ang gold masyadong mainit sa mata. Parang ikaw, masarap tingnan pero mahirap panindigan sa harap ng pamilya at ng simbahan. Inggit ka lang, no? Kasi sa akin binibigay ni Marco ang lahat. Sigaw ni Bella. Ibibigay ang lahat? Bella, si Marco ay parang sapatos na sale. Kala mo nakamura ka, yun pala malapit na ring masira. Sige, mag-interior design ka. Pero siguraduhin mong may kasamang soundproofing yung condo nyo para hindi marinig ng kapitbahay kapag nagsisigawan na kayo dahil wala na kayong pambayad sa juice. Eksaktong pumasok si Marco. May dalang bouquet ng bulaklak para kay Bella. Han, tignan mo si Elise, tinatawag ako madungis. Elise, hanggang kailan mo ba gagawin to? Inis na tanong ni Marco. 2 buwan na tayong ganito. Di ka ba napapagod magsalita na masakit? Napapagod, Marco. Napapagod na akong makakita ng 2 taong akala mo pagmamay-ari ang mundo. Pero sa totoo lang nakikitira lang sa pasensya ko. Sa kayang bulaklak na yan, galing ba yan sa budget ng kumpanya? O dinala mo lang yan para tabunan ng amoy ng panloloko nyo, ha? Para kay Bella to. Galing sa personal kong pera. Bulyaw ni Marco. Personal na pera? Ah,
Sa bagay marami ka pang personal na pera. Hindi ka naman nagbabayad ng renta dito sa mansyon ko. Siguro kung sisingilin kita ng 10 taong upa, baka maski ang bulaklak mo hindi mo na mabili. Hindi ako nakikitira dito, asawa kita. Asawa mo nga ako sa papel, Marco. Pero sa bahay na ito, guest ka na lang, na medyo matagal nang nag-overstay. Now enjoy your lunch, Bella. Ituloy mo yung gold and white na pangarap mo. Habang may pangarap ka pa, lasapin mo na. Isang gabi, nadata ni Elise si Marco sa library na may kausap sa telepono. Isang broker para sa isang mamahaling sports car. Ayoko ng base model. Gusto ko yung top of the line. I-charge niyo sa personal account ko. Then process the loan for the balance. Utos ni Marco bago ibaba ang phone. Tumingin siya kay Elise na kukuha lang sana ng libro. O Elise, di ka ba magrereklamo? Milyon ang halaga ng kotseng kinuha ko. Ba't ako magrereklamo? Buhay mo yan, Marco. Sabi mo naman sa akin nun ikaw ang CEO. Ikaw ang lalaki. Kaya mo ang lahat ng wala ang micromanagement ko, di ba? O baka naman kailangan mo pa rin ng permiso ko bago mo makuha ang gusto mo? Hindi ko kailangan ng permiso mo. Bulyaw ni Marco. Tila tinamaan sa pride. Kaya kong patakbuhin ang buhay ko. Okay. Sabi mo mabuti kung ganun. Ayoko na ring mamroblema sa mga luho mo. Sabi ni Elise habang inilalapag ang isang folder sa lamesa. Kaya pirmahan mo na to. Mga routine documents lang para sa kumpanya. Inalis ko na rin ang pangalan ko bilang co-signatory sa mga personal credit lines mo. Sabi mo diba gusto mo ng kalayaan? Ayan, binibigay ko na sa'yo. Wala ka nang kailangang ipaliwanag sa akin sa bawat swipe mo. Nagliwanag ang mukha ni Marco. Dahil sa sobrang yabang at kagustuhang mapantayan, ang kung sino mang mayaman sa ibang lugar at tila gusto niyang mapatunayan na kaya niya ang sarili, mabilis niyang nilagdaan ng papeles na hindi tinitignan ng maliit na letra sa huling pahina. Ang hindi alam ni Marco, ang pinirmahan niya ang Deed of Voluntary Separation of Property. Nang makaalis si Marco para sunduin si Bella para sa kanilang dinner date, lumabas si Daniel mula sa dilim ng pasilyo. Nakuha mo na ang huling pirma. Pumirma siya na hindi nagbabasa. Sobra-sobra ang kumpiyansa niya, Daniel. Akala niya ang pag-atras ko'y tanda ng pagkatalo. Anong susunod na hakbang? Patatagalin natin ng konti. Gusto ko silang mabaon sa utang sa loob ng susunod na 2 linggo. Hayaan natin mag-celebrate si Bella na akala mo nanalo siya sa loto. Kinabukasan, naging kasing ingay ng palengke ang mansyon dahil sa bagong shopping bags ni Bella. Elise, look, bagay ba? Pangaasar ni Bella habang pinapakita ang isang designer bag. Sabi ni Marco dahil independent na raw sa finances siya, kahit 10 nito kaya niyang bilhin araw-araw. Talaga? Galing naman ni Marco. Bitter ka lang kasi hindi kanya pinapansin. Tumawa pa si Bella. Hindi ako bitter, Bella, no? Naaaliw lang ako. Ipinagpatuloy ni Elise ang kanyang pagbabasa, habang sa background naririnig niya ang tawanan ng dalawa. Sa paningin ni na Marco at Bella sila ang reyna at hari, pero sa listahan ng mga bangko na dahan-dahang inaayos si Daniel, si Marco ay isa na lang pasaning puno ng utang. Gabi ng selebrasyon ni na Marco at Bella, punong-puno ang lamesa ng mamahaling pagkain at alak. Cheers, hon! Sa wakas malaya na tayo sa sermon ng asawa mo. Sabi ko naman sa'yo, mapapagod din yan si Elise. Sino ba namang gusto mabuhay sa galit habang buhay, di ba? Natauhan na siguro siya na hindi niya ako kayang kontrolin. Sagot ni Marco na may mayabang ng ngiti. Ngayong hawak ko na lahat ng personal lines ko, wala na siya magagawa. Eksaktong bumukas ang pinto. Pumasok si Elise kasama si Daniel. Kalmado ang mukha ni Elise. Walang bakas ng galit, na lalong nagpakampante kay Marco. Inilapag ni Daniel ang isang folder sa gitna ng lamesa. Ano na naman to, Elise? Gabi ng selebrasyon namin, mga istorbo ka? Hindi ako mga istorbo, Marco. Nandito ako para tapusin ang lahat. Sabi mo, di ba gusto mo ng kalayaan? Sabi mo, gusto mong magkasama kayo ni Bella nang walang humahadlang. Ayan ang pagkakataon mo. Tumingin si Marco sa dokumento. Petition for Dissolution of Marriage. Annulment papers. Oo, pinirmahan ko na yung panig ko. Total naman, nakuha mo na yung gusto mo sa kumpanya at sa pera. Ba't pa natin patatagalin to? Pirmahan mo na yan.
At bukas na bukas din magsasampa na tayo ng joint petition para mabilis ang proseso. I won't bother you anymore. Hindi mo na kailangan makita ang mukha ko araw-araw. Han, pirmahan mo na! Saad ni Bella. Nanlilisik pa ang mata sa tuwa. Ito na yung hinihintay natin, di ba? Kapag pinirmahan mo yan, legal na tayong pwedeng magsama. Sa isang mabilis na kumpas ng kamay, pinirmahan niya ang bawat pahina ng annulment papers. Hindi niya alam na ang bawat stroke ng ballpen niya ay ang formal na pagbitiw niya sa huling proteksyon na meron siya bilang asawa ni Elise. Ayan, tapos na. Malaya na ako Wala ka ng control sa akin, Elise. Kinuha ni Daniel ang folder at tiningnan ng pirma. Tumango siya kay Elise. Umupo siya sa bakanteng upuan sa tapat ng dalawa. Habang si Daniel naman, naglabas na isa pang set ng dokumento, mga audit reports at bank notices. Ngayong pirmado na ang lahat, siguro panahon na para malaman mo ang totoong halaga ng kalayaan na binili mo. Ano ibig mo sabihin? Kunot noong tanong ni Marco. Ang freedom na hiningi mo sa akin nung nakaraang linggo, yun na nag-alis ng pananagutan mo sa kumpanya at sa lahat ng utang na kinuha mo. Sabi ni Elise habang isa-isang inilalapag ang mga foreclosure notices. Ang bagong sports car mo? High-interest personal loan niya na bukas ay hihilahin na ng bangko dahil sa mga red flags sa credit score na inayos si Daniel. Ano? Sigaw ni Marco. At ang mga alahas at bag na binili mo para kay Bella, lahat yan nakasabit sa credit line na formal ko nang ipinasara kaninang hapon, matapos mong pumirma sa waiver. Sa madaling salita, Marco, malaya ka na nga. Malaya ka nang mabaon sa utang na ikaw lang ang magbabayad. At ang mansyong ito, nakaschedule na ang pagpapalit ng lock bukas na alas 8 ng umaga. Elise, hindi ba pwedeng gawin to? CEO ako! Bulyaw ni Marco. Si Bella nagsisimula na manginig sa takot. CEO ka ng isang kumpanya na wala ka ni isang share, Marco. Pinirahan mo ang transfer of assets no isang linggo, diba? Kala mo routine papers lang yun. Hindi. Yun ang huling pako sa kabaong mo. Enjoy your last meal in my house. Daniel, let's go. Masyado na maalingasaw ang paligid. Alas 8 ng umaga, hindi alarm clock ang naging dahilan para magising sina Marco at Bella, kundi ang malakas na katok sa pinto ng kanilang silid. Pumasok si Daniel kasama ang dalawang security guard ng mansyon. Anong kahibangan ito? Daniel, lumayas kayo sa kwarto ko. Hindi mo na ito kwarto, Mr. Ledesma. Malamig na sagot ni Daniel habang pinapakita ang isang dokumento. Base sa pinirmahan mong annulment paper at property settlement kagabi. Pati na ang utos ng tunay na may-ari ng mansyon. Kailangan nyo na umalis sa loob ng 30 minuto. Marco, gawan mo to ng paraan, hindi pwedeng ganito. Sigaw ni Bella na nakabalot pa sa mamahaling kumot na hindi pa rin bayad. Wala na magagawa ang asawa mo, Bella. Boses ni Elise ang narinig mula sa pintuan. Nakatayo siya doon bitbit ang isang tasa ng kape. Mukhang presko at handa na sa bagong simula. Marco, ang sports car na kinuha mo, nandun na sa labas ng towing truck. Kinukuha na ng bangko. Nagmamadaling nag-impake ang dalawa. Walang katulong ang tumulong sa kanila. Ang mga gamit na dati pinaparada ni Bella, nakasiksik na lang sa mga basyong maleta. Nang makalabas sila sa driveway, tumambad sa kanila ang isang lumang taxi na tinawagan ni Daniel. Yan lang ang sasakyang Ford mo ngayon, Marco. Saad ng lalaki, ngumisi naman si Elise. Dahil lahat ng accounts mo naka-freeze para sa settlement ng mga utang mo. Elise, pagsisisihan mo ito, babawiin ko ang kumpanya. Good luck sa board meeting mamaya, Marco, ah. Sabi kasi ni Daniel, excited na sila marinig kung paano mo babayaran ng 50 million mong discrepancy na nakita namin sa audit. Bye, Bella. Sana magustuhan mo ang buhay sa maliit na apartment na kaya pang arkilahin ni Marco. Nang umandar ang taxi, naiwan ang katahimikan sa driveway. Tumingin si Elise kay Daniel na nasa tabi niya. Tapos na ba talaga, Daniel? Sa kanila, oo. Pero sa atin, nagsisimula pa lang ang pagbawi sa lahat ng kinuha nila. Handa ka na ba para sa board meeting? Higit pa sa handa. Tara na, marami pa tayong trabahong gagawin. Ang boardroom, balot ng nakakabinging katahimikan. Nakaupo si Marco sa dulo ng mesa, pilit na nag-aayos ng kurbata.
habang ang pawis ay gumugulong sa kanyang sentido. Sa harap niya mga board members ay hindi nakatingin kundi sa mga dokumentong inilatag ni Daniel. Ano ibig sabihin nito, Daniel? Sigaw ni Marco. Pilit tinatago ang kaba. Wala kayong karapatang magpatawag na emergency meeting na walang pahintulot ko. Actually, Marco, ang meeting na ito dinaluhan ng majority ng board. At based sa Section 4 na ating bylaws, ang sino mang officer na may napatunayang gross financial negligence, pwedeng isailalim sa immediate suspension, lalo na kung ang may-ari na majority shares ang humiling nito. Bumukas ang pinto. Pumasok si Elise. Hindi siya ang asawang nasasaktan, kundi ang babaeng nagpapatakbo sa likod ng tabing. Umupo siya sa gitna, katabi si Daniel pero may sapat na distansya para mapanatili ang pagiging propesyonal. Di na tayo mag-asawa sa paningin ng batas, Marco. At ang mga shares na akala mo sa'yo, nakapangalan na yan sa akin. Bago mo papirmahan ang annulment papers kagabi. Pinirmahan mo ang transfer of assets bilang settlement sa mga utang na dinala mo sa kumpanya. Elise, hindi mo pwedeng gawin to. Pinaghirapan ko ang kumpanyang to. Napatayo si Marco. Halos tumalo ng puso sa kaba. Lumapit siya sa babae. Akmang hahawak sa balikat ni Elise pero mabilis sumarang si Daniel. Huwag po nating palalain ang sitwasyon, Mr. Ledesma. Babala ni Daniel. Ang boses ay mahinahon pero may otoridad. Elise, please, nagkamali ako. Si Bella, siya nagtulak sa akin sa lahat ng ito. Lumingon si Marco sa mga board members at nagmamakaawa. Patawarin niyo ako, ibabalik ko ang lahat. Huwag niyo lang akong tanggalin dito. Tiningnan lang siya ni Elise nang walang kukurap-kurap. Security, paki-escortan si Mr. Ledesma sa labas. Simula sa oras na ito, hindi na siya konektado sa kumpanyang ito. Elise! Elise, maawa ka! Sigaw ni Marco at unti-unting lumalayo habang kinakaladkad ng mga gwardya palabas ng boardroom. Samantala, deadma lang ang board. Alam nilang si Elise ang tunay na utak ng negosyo. Nang sumara ang pinto at lumabas na ang board members, naiwan ang katahimikan sa loob. Nanatiling nakaupo si Elise, nakatingin sa bakanting upuan ni Marco. Doon lang siya huminga ng malalim. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumaba mula sa pagkabigla. Tapos na. Bulong ni Elise sa sarili. Inayos si Daniel ang mga folders. Hindi agad lumapit at binibigyan si Elise ng espasyong kailangan nito. Tapos na ang unang bahagi, Elise. Nakuha mo na ang kontrol. Pero ang pag-aayos sa iniwan niyang gulo medyo matatagalan. Salamat, Daniel. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung di ka dumating. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ikaw ang gumawa ng mabibigat na desisyon. Ako lang ang nagayos ng mga papel. Pero nandun ka, nung kailangan ko ng kausap at makikinig sa akin. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, pero sa tingin ni Daniel, may paghanga at respeto na higit pa sa isang abogado. Sa tingin naman ni Elise, may pagkilala na higit pa sa isang empleyado. Gusto mo ba magkape muna sa labas? Tanong ni Daniel. Bilang pagdiriwang sa tagumpay ng kumpanya, walang business talk. Siguro sa susunod na lang muna, Daniel. Gusto ko munang namnamin ang katahimikan. Masyado maingay ang huling ilang buwan ko. I understand. Take all the time you need, Elise. Binitbit ni Daniel ang kanyang briefcase at dahan-dahang lumabas. Pinanood siya ni Elise habang papalayo. Alam ni Elise na may nararamdaman si Daniel. At alam din niyang may nagsisimula ng tumubo sa puso niya. Pero alam nilang dalawa na ang sugat ni Elise. Kailangan mo na maging pilat bago ito muling buksan. 3 buwan ang lumipas na parang isang mabilis na agos ng tubig. Sa loob ng panahong yon, ang pangalang Marco Ledesma, naging isang babala na lamang sa mundo ng negosyo. Wala nang kumpanyang gustong tumanggap sa kanya. Wala nang bangkong gustong magpahiram ng kahit sentimo. Sa isang maliit at mainit na apartment sa gilid ng Maynila, magulo ang paligid. Tambak ang mga labada sa sulok at amoy instant noodles ang buong silid. Marco, sabi mo sa akin pansamantala lang tayo dito. Tingnan mo yung balat ko. Ang lagkit na dahil walang aircon.
Ibenta mo na yung huling relo mo para makalipat na tayo. Wala na, Bella. Naibenta ko na lahat para pambayad ng advance sa upa rito. Bulyaw ni Marco. Bakas ng labis na stress sa muka. Wala na ang dating kisig nito. Tila tumanda siya ng 10 taon. Kung di ka sana nagwaldas ng milyon-milyon na nakaraang buwan, hindi tayo ganito. Kasalanan ko pa ngayon. Ha? Ikaw ang nangako sa akin ng buhay, Reyna, di ba? Sana pala hindi na lang ako sumama sa'yo. Mas mabuti pa ng single ako, marami ako nakukuha. E di umalis ka. Sige, lumayas ka. Nagsisigawan ng dalawa. Isang eksenang naging routine na nila gabi-gabi. Ang pag-ibig na akala nila ay sapat na para talunin si Elise, unti-unti nang nilalamon ang kahirapan at pagsisisi. Samantala sa isang tahimik na restaurant malapit sa opisina ng kumpanya, magkaiba ang atmosfera. Nakaupo sina Elise at Daniel sa isang sulok, malayo sa ingay ng kalsada, wala silang dalang folder o laptop. Tanging 2 tasa ng kape at isang platitong dessert ang nasa mesa. Balita ko sinubukan ni Marco na tumawag sa HR kanina. Panimula ni Daniel. Ang boses ay kalmado at banayad. Hayaan mo siya, alam naman ng security ang gagawin. Kumusta ang legal audit ng bagong merger? Elise, sabi ko sa'yo, walang business talk ngayong gabi. Trabaho naman ang iniisip mo eh. Sorry. Pasensya na. Nakasanayan ko na kasing lagi may kailangang ayusin. Darating din ang araw na hindi mo na kailangang mag-i-alerto sa mga bagay. Iniabot niya ang asukal at dahan-dahang inilagay ang asukal na yon sa kape ni Elise. Kailangan mo ring matutong maging masaya para sa sarili mo. Pinanood ni Elise ang galaw ni Daniel. Sa loob ng 3 buwan, ito ang naging ritmo nila. Mga simpleng kape pagkatapos ng trabaho. Mga pag-uusap na hindi nauuwi sa away, at ang unti-unting pagpuno ni Daniel sa espasyong iniwan na nakaraan. Masaya naman ako, Daniel. Lalo na kapag ganitong tahimik ang paligid. Sapat na ba sa'yo ang tahimik lang? Tanong ni Daniel at ang kanyang mga matay seryosong nakatingin kay Elise. Natigilan si Elise sa tanong nito. Ramdam niya ang pahiwatig sa tanong ni Daniel. Sa halip, may kakaibang kagaan ang dumaloy sa kanya. Siguro hindi lang tahimik. Siguro kailangan ko rin ang kasama sa katahimikang yon. Yung taong hindi ako kailangang bantayan, kundi sasabayan lang ako. Ngumiti si Daniel. Isang ngiting hindi professional kundi puno ng pag-asa. Sa tingin ko, marami akong kakilalang pwedeng gumawa niyon. Pero isa lang ang sigurado akong hindi aalis sa tabi mo. That's me. Hindi na kailangan pangalanan ni Elise kung sino. Kahit hindi naman ito sabihin ni Daniel, alam niya na ang lalaki ang tinutukoy nito. Sa pagitan ng kanilang tasa at ng dahan-dahang pag-ubos ng gabi, may isang bagong pundasyon silang itinatayo. Hindi ito gawa sa mga dokumento ng kumpanya, kundi sa mga oras na inilaan nila para sa isa't isa nang walang hinihinging kapalit. Habang ang mundo ni Marco at Bella ay patuloy na gumuguhos sa ingay ng kanilang pagsisisihan, ang mundo ni Elise at Daniel ay dahan-dahan namang nabubuo sa tamang bilis, smooth, kalmado, at higit sa lahat totoo. Lumipas ang gabi ng huling board meeting, at sa halip na mag-celebrate sa isang maingay na party, pinili ni Elise at Daniel na tumambay sa balcony ng mansyon, malayo sa ingay ng kumpanya. Tanging ang huni ng kuliglig at ang malamig na simoy ng hangin ang kasama nila. Alam mo, attorney, sa loob ng 10 taon nakala ko, ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng kumpanya. Pero ngayon, habang hawak ko ang lahat pakiramdam ko, ngayon pala ako totoong nag-uumpisa. Panimula ni Elise habang nakatingin sa malawak na garden. Inilapag ni Daniel ang kanyang baso ng tubig at tumayo sa tabi niya. Hindi siya masyadong malapit. Nire-respeto ang espasyo ni Elise. Ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng ari-arian, Elise. Ito ay pagbawi sa kapayapaan na kinuha nila sa'yo. Lumingon si Elise sa lalaki. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Daniel. At doon lang napansin ni Elise kung gaano kalambot ang mga mata nito. Kapag hindi ito nakasuot ng attorney mode. Bakit ka nananatili, Daniel?
Tapos na yung kaso. Nakuha ko na ang gusto ko, pwede ka nang bumalik sa dating mong buhay, pero heto ka pa rin. Inaabot na madaling araw sa pakikinig sa mga sentimiento ko. Ngumiti si Daniel, isang ngiting dumaan sa masayang pagsasama. Siguro dahil hindi lang naman yung kaso ang gusto kong tapusin. Gusto ko rin makita kung ano mangyayari sa'yo pagkatapos nito. Gusto ko makita ang bersyon ni Elise na hindi kailangan lumaban. Bahagyang natawa si Elise, pero may halong kaba. Hindi ko alam kung sino yon, Daniel. Baka boring na Elise yon. Sa tingin ko hindi. Sa totoo lang, yun ang Elise na gusto ko makilala. Yung Elise na marunong tumawa nang walang halong pait. Yung Elise na paborito ang jazz kesa sa mga audit reports. Paano mo nalamang paborito ko yung jazz? Napapansin ko ang mga maliliit na bagay, Elise. Yun ang trabaho ko. Pero higit sa trabaho, gusto ko lang talaga maging bahagi ng bagong simula mo. Hindi bilang abogado, kundi bilang si Daniel. Naramdaman ni Elise ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi ito ang uri ng tibok na dulot ng galit kay Marco, kundi isang mainit at nakaka-excite na pakiramdam. Daniel, hindi madaling magtiwala ulit alam mo yan. Alam ko, wala akong balak madalin ka. Sabi ni Daniel, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Elise na nakapatong sa pasamano. Pero bago niya ito hawakan, huminto siya at tiningnan si Elise. Humihingi ng permiso. Nang makita ang pagsang-ayon sa mga mata ni Elise, dahan-dahang pinagsiklop ni Daniel ang kanilang daliri. Handa ako maghintay, Elise. Kahit gaano pa katagal. Handa akong dumaan sa lahat ng interview at probation mo. Mapatunayan ko lang na seryoso ako. May probation talaga? Ano to, job application? Higit pa sa trabaho ang pinapasukan ko dito, Elise. Panghabang buhay na partnership ang target ko. Sagot ni Daniel na may halong wit pero puno ng paninindigan. Sa gabing yon, walang pinirmahang kontrata. Pero may nabuong mas malalim na pagkakaunawaan. Ang bawat pagitan ng kanilang mga daliri ay tila mga salitang hindi pa kayang bigkasin, pero ramdam na ng kanilang mga puso. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, nagsimula ang isang ligawan, hindi kailangan ng mararangyang regalo, kundi sapat na ang oras, tiwala at pangakong hindi na muling mag-iisa. Ang 3 araw sa Amalfi Coast ay parang isang panaginip. Sa bawat paglalakad nila sa eskinita ng Positano, hindi makapaniwala si Elise na sa loob ng 10 taon. Ngayon lang niya naranasang magbakasyon na hindi tumitingin sa kanyang phone para sa emergency ni Marco. Ba't ka nakangiti? Naisip ko lang. Si Marco, ang alam lang niyang travel yung may kasamang golf o kaya business meeting. Ngayon ko lang naramdaman na pwede palang maging ganito kagaan. Dahil ang travel, Elise, hindi tungkol sa destinasyon. Tungkol ito sa kung sinong kasama mong bumubuo na alaala. Makahulugang sabi ni Daniel. Pagbalik nila sa Pilipinas, hindi natapos ang magic. Sa halip bumalik sa dating routine, si Daniel ang naging tagapagpaalala ni Elise na may buhay sa labas ng boardroom. Isang gabi, imbes na dalhin siya sa isang engranding restaurant, dinala siya ni Daniel sa isang lumang observatory sa Antipolo. Ba't dito? Tanong ni Elise habang nakatingin sa mga bituin. Dahil alam ko mahilig ka sa astronomy nung college ka. Bago mo isinakripisyo ang lahat para sa kumpanya ni Marco. Paano mo nalaman yan? Sabi ko sa'yo, diba? Alam ko. Tsaka gusto ko ibalik sa'yo mga bagay na kinalimutan mo na para sa kanya. Doon sa ilalim ng mga bituin naramdaman ni Elise ang isang uri ng pag-aalaga na hindi kayang bayaran ng kahit anong alahas. Makalipas ang 1 pang buwan, nagkaroon ng charity gala ang kumpanya. Ito ang unang pagkakataon na lalabas sila sa publiko bilang magkasama. Habang nag-aayos si Elise, pumasok si Daniel sa kanyang silid. Hindi para magbadali kundi para ibigay ang maliit na box. Ano to? Hindi yan brilyante Locket yan. Sa loob, picture ng parents mo. Alam ko mismo na sila at gusto mo nandito sila para makita ang tagumpay mo. Nanginig ang kamay ni Elise. Sa 10 taon ni Marco,
Ang ibinibigay nito'y gamit na trendy para may pagmalaki sa ibang tao. Pero hindi si Daniel. Binigay niya ang isang bagay na may kinalaman sa emosyon ni Elise. Daniel, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Huwag kang magpasalamat. Sapat na sa akin na nakikita kitang nakangiti ng totoo. Ang pag-ibig na nararamdaman ni Elise, hindi na dahil sa pangangailangan ng kakampi, kundi dahil sa wakas. Nakahanap siya ng taong kayang mahalin ang kanyang kahapon, ngayon at bukas. Ang charity gala ng kumpanya ay punong-puno ng mga kilalang tao sa lipunan. Kumikinang ang bawat sulok ng hotel ballroom. Pero walang mas liliwanag pa kay Elise. Suot niya ang isang midnight lugaw na tila hinaluan ng mga bituin. At sa kanyang leeg ay ang locket na binigay ni Daniel. Sa tabi niya si Daniel ay mukhang kasing kisig ng isang bidang lalaki sa pelikula. Hindi siya lumalayo kay Elise, ngunit hindi niya rin to kinokontrol. Hinahayaan niya ang babae na magningning, habang siya nanatiling matatag na pundasyon sa likuran nito. Ayos ka lang? Bulong ni Daniel habang naglalakad sila patungo sa main table. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong uri ng pagiging kalmado sa harap ng maraming tao. Dati, kailangan kong bantayan bawat kilos ni Marco, baka mapahiya ako. Ngayon para ako naglalakad sa ulap. Dahil wala ka nang kailangan patunayan sa kanila. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lang. Sa gitna ng programa, isang kalabog ang narinig mula sa entrance. Pumasok si Marco. Gusot ang suot na lumang suit. Amoy alak. May mga mata na puno ng puot at desperasyon. Wala na si Bella sa tabi niya. Tila iniwan siya nito ng tuluyan ng maubos ng huling sentimo sa kanyang bulsa. Elise! Elise, tignan niyo ang babaeng yan! Sigaw ni Marco habang sumusugod sa gitna ng ballroom. Ang mga bisita nagsimula magbulungan. Ang mga kamera humarap sa kanya. Security? Tawag ng organizer. Pero tinaas ni Elise ang kanyang kamay para patigilin ang mga ito. Gusto niyang tapusin ito rito ngayon din, sa harap ng lahat. Marco, anong ginagawa mo dito? Ito ba ang pinalit mo sa akin? Ang abogado mo? Inahas mo ang asawa ko! Saad ni Marco kay Daniel. Daniel, ginagamit niyo ang batas para nakawan ako? Lumingon si Marco sa mga bisita. Huwag kayong maniwala sa babaeng ito, mapang-api siya! Kinuha niya sa akin ang lahat. Ang kumpanya ko, ang bahay ko, ang dangal ko. Lumapit si Daniel. Pero bago siya makapagsalita, humakbang si Elise sa harap niya. Siya na ang humarap kay Marco. Wala akong kinuha sa'yo, Marco. Ang kumpanya at ang bahay ay akin bago pa kita nakilala. Ang dangal mo? Ikaw ang nagtapon niya sa bawat gabi na kasama mo ang kabit mo sa mga hotel gamit ang pera ko. Ikaw ang nagnakaw sa sarili mo, Marco. Hindi totoo yan! Mahal mo ako, Elise. Patawarin mo ako. Nagkamali lang ako. Biglang lumambot ang boses ni Marco. Akmang luluhod siya sa harap ni Elise para magmakaawa. Balikan mo ako, please. Mamamatay na ako sa hirap. Hinawakan ni Daniel ang bewang ni Elise. Isang protektibong galaw na nagpatahimik kay Marco. Tumingin si Daniel ng diretso sa mata ng lalaki. Tapos na ang eksena mo, Mr. Ledesma. Ang bawat salitang binitiwan mo ngayon. Dagdag na sa kaso ng slander at harassment. Kung ako sa'yo, aalis na ako bago ka tuluyang makalaboso. Umandusay si Marco sa sahig. Umiyak na parang bata habang kinakaladkad ng mga security guards palabas ng ballroom. Ang mga bisita ay nanatiling tahimik hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin. Bumalik ang musika pero sa pagkakataong ito mas banayad. Lumingon si Elise kay Daniel. Bakas ang konting panginginig sa kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa huling pagpapakawala ng galit. Are you okay? Thank you, Daniel. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng gulo. Sabi ko sa'yo, diba? I will always be here for you. Inilahad nito ang kamay sa kanya. May I have this dance? Not for the cameras. Not for the board, but for us. Tinanggap ni Elise ang kamay ni Daniel. Sa gitna ng ballroom, nagsimula silang sumayaw. Wala nang narration, wala nang paliwanag.
Ang bawat takbang nila'y simbolo ng pag-iwan sa nakaraan. Official na ba tayo pagkatapos ng sayaw na to? Biro ni Elise, habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Daniel. Sa tingin ko, matagal na tayong official sa puso ko, Elise. Pero kung kailangan mo ng pirma ko, handa akong pumirma ng lifetime contract sa'yo. Natawa si Elise, isang tunay at malayang pagtawa. Sa gabing yon, hindi na siya ang legal wife na naghihigante. Isa na siyang babaeng malaya, matapang, at sa wakas tunay na minamahal. Daniel, sandali. Ang hirap maglakad ng karga si Eliana habang nakagown, saglit lang. Tawa ni Elise habang maingat na bumababa sa hagdan ng mansyon. Mabilis na lumapit si Daniel at kinuha ang 6 na buwang gulang na anak. Sabi ko naman sa'yo, ako nang bahala dito, di ba? Just focus on looking beautiful for our guests. Sus ng bola pa si attorney. Ready ka na ba? Hinintay ko ang araw na to, Elise. Sa garden, tanging ang pinakamalapit na mga kamag-anak at kaibigan ang naroon. Payapa ang paligid. Malayo sa ingay ng media na dati kinakatakutan ni Elise. Pagdating sa altar, binigay ni Daniel ang batas sa yaya at hinarap ang babaeng mahal niya. Elise, nung una kitang makilala, ang nakita ko ay isang babaeng may matigas na pader sa paligid ng puso niya. Sabi ko sa sarili nun, ito ang pinakamahirap na kaso na hahawakan ko. Natawa ang mga bisita, maging si Elise. Pero habang tumatagal, naintindihan ko na hindi ka mahirap mahalin. Ang mahirap ay ang makitang nasasaktan ka. Kaya ngayong araw pinapangako ko wala ng pader. Ako ang magiging bakod mo laban sa kahit anong gulo. Hinawakan ni Elise ang kamay ni Daniel. Daniel, akala ko nung una ginagamit lang kita para makagante. Pero sa bawat kape na dinadala mo sa akin, sa bawat gabing pinakinggan mo yung takot ko, unti-unti mong tinunaw yung galit ko. And look at us now. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan nung ako mismo. Gusto na sumuko sa sarili ko. You didn't just win my case, Daniel. You won my life. I love you, Mrs. Ramos. I love you more, attorney. Itinaas ni Elise ang kanyang baso. Ang kislap ng kanyang mga matay hindi nagaling sa brilyante kundi sa tunay na kaligayahan. To a lifetime to us. Hinalikan ni Daniel si Elise sa ilalim ng mga bituin. Ang parehong mga bituin na naging saksi sa kanilang simula. Wala nang kontrata, wala nang mga papeles. Ang tanging batas na sinusunod nila ngayon ay ang batas ng pusong malaya at buo na muli. The end.